Halos paliparin ni Nick ang kanyang sasakyan, makarating lang agad sa pinakamalapit na ospital. Sa pagmamadali hindi na siya nagkaroon pa ng pagkakataong makahanap ng kilalang doktor upang umabang sa hospital na kanilang pupuntahan. Pabalagbag na ipinirada ni Nick ang kanyang sasakyan sa parking lot ng hospital. Walang pakialam ang abogado kung may maharangan man siya o kung ano. Nick, pigil ni Krisa sa isang braso ng binata upang pagsabihan nito nang maayos na mag-park. Abogado to at alam niya na alam nito ang mga simpleng batas na kagaya nito. Huwag ka na magsalita. Ako na lang munang bababa. Dito ka lang. Saglit lang. Ako munang unang lalabas para kumuha ng wheelchair nang hindi mo na kailangan papilitin na sarili mo maglakad. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Kaya ko naman maglakad at saka... Bago pa matapos ni Chris ang mga sasabihin, ay nagawa ng makalabas ng sasakyan ni Nick. Muli siyang napahawak sa tiyan ng maramdaman ang muling pagsakit nito. Habang nakangiwi at naiiyak ay tinanaw ng dalaga ang likod ng pag-alis ni Nick at malalaki ang hakbang na pagpasok sa loob ng entrance ng nasabing hospital. Kailangan ko ng doktor. Mr. Bentacourt, kayo po pala yan. Salubong ng isang nurse sa kanya na nagulantang sa pagpunta niya doon. Ano pong klaseng doktor? Ano pong nangyari sa inyo? Hindi sa akin, sa kasama ko. Mariing turo niya sa labas ng hospital as if alam nila kung sino yon. Puno ng pagkaupura ang kanyang boses. Alalang-ala na kay Kriza. Oo, may away sila pero hindi niya naman maatim. Napabayaan na lang basta doon ng dalaga. Isa pa parang kasalanan niyang nangyari. Kung kaya naman kinailangan niya magbigay aksyon upang mawala ang sakit na iniinda ng dalaga. Nasaan pong pasyente? Nasa kotse. Kakailanganin niya ng wheelchair. Maagap na turo ni Nick na natataranta pa rin. Sige po Mr. Bentacourt, saglit lang po. Hindi umalis si Nick sa pwesto niya habang hinihintay ang nurse na kausap na bumalik. Nakapamewang lang siya doon. Isa't isa ang hinga. Nakailang lingon pa siya sa labas ng hospital na animoy tanaw ang loob ng kanyang kotse kung saan naroon si Kriza. Matagal pa ba? Baka himatay na naman siya. Emergency na yun. Ang kupad mo naman, bakit ang tagal mo dyan? Kukuha ka lang naman ng wheelchair. Anong klaseng hospital to? Emergency pero parang pagong. Sugod na ni Nick sa silid na pinuntahan ng nurse na kausap kanina. Kung hindi pa ito lalabas doon ay paniguradong gagawa na siya ng iskandalo. Ganito ba kayo kabagal? Ano ba naman yan? Sandali lang po Mr. Bentacourt. Hindi pwede sandali. Buhay yung nakasalali at nakataya dito. Bakit kailangan paghintayin? Kahit ma-check man lang sana muna siya at malagyan ng dextrose. Hinang-hina na siya doon. Putlang-putla na. Heto na po sir, heto na. Pasensya na po. Natataranta na rin ang labas ng nurse na kausap niya. Sa loob ng sasakyan ay muling umatake ang pananakit ng tiyan ni Krisa. Nanlalamig na naman ang pawis niya na nababalot na ang buong katawan. Hindi pa rin maipintang mukha niya. Ang tanging gusto lang niya ngayon ay ang bumalik na si Nick nang sa ganun ay magkaroon siya ng katiting na lakas. Parang nabuhayan siya ng lakas ng loob nang lumabas si Nick ng pintuan kasunod ang dalawang nurse. May dalang wheelchair ang isa. Pagkak na natawa si Krisa. Kaya pa naman niya maglakad, bakit kailangan niya kaagad ng wheelchair? Ganun ba sobrang nag-aalala sa kanyang abogado? Nick, shh! Huwag ka na magsalita, Krisa. Agad na binuhat siya ni Nick palabas na sasakyan at inalalayang maupo na sa wheelchair. Hindi na tumanggi pa doon si Krisa na mas sumidhi pang sakit ng tiyan. Nagmamadali na siyang tinulak papasok ng loob ng hospital. Patungo sa may emergency room, tumigil sila sa may pinto. Busy ang halos lahat ng naroon sa dami ng pasyente ng mga sandaling iyon. Sa pagkataranta ni Nick, sa public hospital niya nadala si Krisa. Kaya naman hindi na siya magtataka kung bakit napakaraming tao doon. Karamihan sa kanila ay hindi nila afford ang mahal na bayad sa private hospital kung saan ay asikaso silang asikaso. Kamusta ang pakaramdam mo? Sobrang sakit pa rin ba? Kaunting tiis na lang Chris, narito na tayo. Tumangong ulo ni Chris at kapag daka ay umiling. Nadagdagan pa ang pag-aalala ng abogado. Sa tinuring yun ng dalaga, alam niyang masakit pa rin yun kung kaya naman ganun ang reaksyon niya. Ano pong nangyari? Mabilis na pinaliwanag ni Nick ang nakita niya kay Krisa sa nurse. Isinalaysay niya ritong lahat ng walang mintis, habang matamang nakikinig si Krisa sa kanya na sumasang-ayon lang sa sinasabi niya.
Sige po Mr. Bentacourt, punta na lang po muna kayo sa may registration upang mag-fill up po ng form. Mukha pong dehydrated na si ma'am kaya kakabitan ko na po muna siya sa katawan ng dextrose. Mabilis na tumalima si Nick matapos na kunin ng ID ni Kriza dahil hindi niya naman halos alam ang iba pang details ng dalaga. Habang ginagawa yun ng binata ay nasikaso naman si Kriza ng nurse. Bukod po sa masakit na tiyan, ano pa pong nararamdaman niyo ma'am? Yun lang bukod sa nangihina, parang mawawala na ako ng ulirat kapag nagpatuloy. Okay po ma'am, hintay na lang natin si Doc. Kaya pa naman pong i-manage ang sakit po hindi ba? Muling tanong ng nurse na kulang na lang ay sabihin ni Kriza na hindi ba nito nakikitang mapangiwi siya. Tumango na lang si Kriza na bahagyang nagiging kalmado na ang pagsakit ng tiyan. Matapos na makabitan ng dextrose at matapos mag-fill up ng form ni Nick, ay nilapitan niya si Kriza na tahimik na nakaupo. Medyo naibsan na ngayon ang sakit ng tiyan niya, pero nasusuka naman siya na hindi niya mawari. Sigurado ka na hindi gynecology ang kailangan mo kaagad. Alam mo na, baka nasobrahan ko ng paggamit sa katawan mo kanina. Mabuti na yung sigurado tayo. Bahagyang lapit ni Nick sa kanya. Hindi sumagot si Kriza. Hindi niya rin alam. Ang kailangan lang nilang gawin ay ang hintayin ng doktor para ito rin ang magsabi. Nanatili pa rin si Kriza na nakaupo sa wheelchair. Nahihilo sa mga galaw na ginagawa ng mga nurse at doktor na parot parito sa kanyang paligid. Muling namumutla na naman ang mukha niya na nagpakuha na naman ng atensyon ni Nick. Sa nurse na malapit lang sa kanilang banda. Nurse, putlang-putla na pasyente ko. Hindi ba pwedeng unahin siya ng doktor? Wait lang po Mr. Bentacourt. Anong wait lang? Kanina pa kami dito. Kung alam ko lang na ganito kabagal ang serbisyo nyo, yung oras ng paghihintay na ginawa namin dito sa private hospital ko na siya dinala kaagad. Mr. Bentacourt, pasensya na po talaga. Hindi to pwede. Dadalhin ko na lang siya sa ibang hospital na mas ipapriority kami. Pagkasabi noon ay lumapit na siya sa counter. Sabay lahad ng kanyang card upang bayaran na ang nagastos sa ikinabit na dextrose kay Kriza. Walang imik yung kinuha ng cashier at binigay ang gusto. Hindi namin kailangan ng ambulance. Sobrang tagal ng aksyon nyo. Papanaw na lang ang pasyente. Matapos na maisakay si Kriza sa kotse ay walang sabi-sabing pinaharurot na ni Nick yun. Naisip na sana'y doon pa lang niya dinala ang dalaga at hindi na nag-aksaya pa ng oras sa public hospital na angkupad ng galaw. Parang mga langgam kung titingnan. Gayong binabayaran naman. Ipinilig niya na lang ang ulo. Hindi makapaniwalang nag-aksaya siya ng ilang minuto para lang sa wala. Kaya sila palaging namamatay ng pasyente. Ang bagal nilang gumalaw. Buhay ang usapan kaya dapat malaksi ang bawat galaw. Malakas na bulalas pa ng binata na napabuga ng marahas na hangin. Gaano man kasakit ng naramdaman ni Kriza ay hindi niya ipinakita yun sa abogado. Masyadong abala ng kanyang ginagawa. Kung ipapakita niya kay Nick na sobrang sakit ng tiyan niya, malamang baka mataranta na naman ito at baka kung ano pang mangyari sa kanila kapag nawala ito sa focus sa pagmamaneho nitong ginagawa. Ayaw naman niyang mapahamak pa silang dalawa. Wait lang Chris ha, ginagawan ko na ng paraan. Konting tiis na lang. Sorry, dapat pala kanina pa ay doon na tayo dumiretso. Sobrang hindi na komportable sa sakit si Kriza, ngunit pinilit niyang kalmahin ang sarili at tiisin pang anumang sakit ng tiyan. Patuloy na namutla ang mukha niya. Hindi yan nakawala sa paningin ni Nick na ilang saglit siyang sinulyapan. Habang ginagap na ang isang palad ng dalaga, marahan ng pinisil-pisil upang libangin si Kriza doon at ibaling ng atensyon nito sa kanya. Konting tiis na lang ha. Konting tiis na lang. Naiyak na si Kriza. Hindi dahil sa sobrang sakit ko, hindi dahil sa sobrang na-touch siya sa ginawa nito. Sorry Nick kung... Shh! Hindi mo kailangan mag-sorry. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa pagiging insensitive ko sa nararamdaman mo. Bati na tayo ha. Babawi ako oras na gumaling ka na. Babawi ako sa pagkukulang ko. Namula pang mga mata ni Kriza. Bagay na nang mapansin ni Nick na mabilis niyang itinigil ang sasakyan sa gilid upang bigyan na lang ng yakap si Kriza at mabilis na halikan ang labi nito at noo. Masuyo niyang hinaplo sa magkabilang pisngi ng dalaga. Mahal kita, okay? Nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko kung kaya may mga salita akong masasakit na nabitawan at mga bagay na nagawa sa'yo. Patawarin mo ko, Chris. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Kriza. Humikbi ng kanyang labi. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay muling bati na rin sila. I love you too, Nick. Mahal na mahal din kita.
Kaya ganun din ang reaction ko. Aray! Muli na siyang napahawak sa tiyan. Naging alerto naman si Nick na muling hinarap ang manibela. Pinaharurot yun. Mas mabilis kanina. Malapit na tayo, Chris. Malapit na. Pagdating nila sa hospital ay agad silang inasikaso ng mga sumalubong na nurse. Kaunting tanong na lang at pumila na si Krisa para masuri ng doktor sa emergency. Saglit lang po ha. Kayo nang kasunod. Hindi umalis si Nick sa tabi ni Krisa. Humila pa siya ng upuan para lang makalapit sa wheelchair. Sandal ka muna sa balikat ko. Konting tiis na lang, Chris. Kinakausap na lang ng doktor yung kamag-anak ng pasyente. Sinunod ni Chris ang utos ni Nick. Pinatong niyang ulo sa balikat nito. Tinaniman naman ng masuyong halik ni Nick ang kanyang noo, sabay haplos ng ulo. Ipinikit na ni Chris ang mata, bahagyang naibsano ng sakit na nararamdaman. Nick, anong ginagawa niyo dito? Napadilat ang mata si Krisa, napataas na rin ang tingin sa kanila si Nick. Si Mr. Celis yon, kasamang asawang si Carmelita. Tito Mando, sobrang haggard ng hitsura ni Armando. Samantalang si Carmelita ay hagas na hagas. Namamagapang mga mata nito na animoy galing sa matagal niyang pag-iyak. Ano pong ginagawa niyo dito sa ospital? Nalipat ang mga mata ni Mr. Celis kay Krisa. Nag-alinlangan pa siyang magtanong kung anong nangyari. Pero base sa itsura nito at dextrose ay may sakit ito. Anong nangyari sa girlfriend mo, iho? Aniya sa halip na sagutin itong tanong. Masama ang pakiramdam ni Chris, Tito Mando. Namumutla, nawalan din ng malay. Tumango na roon si Mr. Celis, bumaka sa mukhang pag-alala para kay Krisa. Makahulugan siyang tiningnan ng asawa niyang si Carmelita nang lingunin niya ito matapos siyang kublihin. Sa isa niyang braso, doon pa lang ay alam na niya kung anong pinaparating ng asawa. Bagay na ayaw na sana niyang gawin dahil nakikita niyang busy rin si Nick sa pag-aalala sa kanyang nobya. Iho, ayoko sanang makadagdag pa sa problemang pasan mo ngayon. Pero si Nelia kasi, intensyong huminto ito sa pagsasalita dahilan para maging curious si Nick kung ano nangyari sa anak nila. Sumama ang hilat siya ng mukha ni Krisa nang marinig niyang pangalan ng babae. Napansin naman agad yun doon ni Nick. Pwede bang saglit na silipin mo siya? Nakakonfine siya dito. Inadmit namin siya kaninang umaga lang. Sabay na napalingon sina Krisa at Nick sa asawa nitong si Carmelita. Nasa paningin ni Krisa ay papasang best actress gaya ng anak nila. Paano ba naman kasi umiiyak nang walang anumang mga luhang lumalabas? May pagtakip pa ito ng dalawang palad sa mukha niya. Nahuhulaan na ni Krisa ang nais nilang mangyari na hindi niya papayagan. Nick, iho, alam kong hindi mo naman siya responsibilidad dahil matagal na kayong tapos. Pero sobrang naapektuhan ng mental health niya dahil gustong i-cancel ng fiancé niyang engagement nila. At para makalimutan niyang sakit, sinubukan niyang kitilin ng buhay niya sa pamamagitan ng pag-overdose sa sarili ng sleeping pills. Napalitan ng puot at mapakalang likid ang nararamdaman ni Krisa ng pananakit ng tiyan. Parang sa mga sandaling iyon ay gusto niyang biglang tumayo at sugurin si Nelia. Magpapatiwakal na lang ito, hindi niya pa talaga siniguradong mamamatay na siya. Nick, nakikiusap kami ng Tito Mando mo na baka naman pwede mo siyang silipin saglit. Marahil kung sakaling makita ka niya na naroon ay magkakaroon ulit siya ng pag-asang magpatuloy na mabuhay. Iisa lang anak namin at ayaw namin siyang mawala agad. Naikuyom na ni Chris ang kamay niyang may nakabaong karayo. Hindi nakaligtas yun sa mga mata ni Nick dahil umakyat sa hose nitong kulay pulang likido ng dalaga. Na simpleng ginagap yun ni Nick upang luwagan. Hinuli niya rin ang mga mata nito. Kalma, Chris. Mahina niyang bulong. Madramang nilingon ni Carmelita si Krisa. Puno ng pakiusap ang kanyang mga mata. Iha, alam kong maintindihan mo naman kami. Baka pwedeng hiramin namin si Nick saglit para kay Nelia. Hindi mo naman siguro basta panonoorin na mamatay na lang ang anak namin. Malalalan talaga ang... Hindi naman po doktor si Nick. Bakit siyang pinipilit niyong magpapagaling sa kanya? Kailangan ko rin ho sa tabi ko ang boyfriend ko. Bulag ho ba kayo o nagbubulag-bulagan? Kaya hindi niya nakikita ang sitwasyon ko. Kailangan ko rin siya dito. Ayaw maging tunog bastos ni Krisa pero kung magsalita sila, akala mo sinikang may sala kung bakit naroon sa sitwasyon iyon ng anak nila. Kagagahan nito yon. Bakit kailangan mang damay ng ibang tao? Iha, hindi kami narito para sa anak niyo. Narito kami dahil may nararamdaman akong masama. Harap-harapan pa po talaga. Nakakabastos. Chris, gusto mo ba siyang puntahan?
pagputol ni Krisa sa pagsaway ni Nick. Bakit dinala mo pa ako dito kung iiwan mo lang din pala ako? Nagstay na lang sana tayo sa public hospital at tinintay ang doktor. Napalunok na ng laway si Nick. Naguguluhan na rin siya. Para siyang naipit ngayon sa dalang batong nag-uumpugan. Hindi naman dapat siya nahihirapang mamili sa kanila kaya lang ngayon, bigla niya yung nararamdaman. Sige lang Nick, pumunta ka na sa kanya. Eksaheradang tura ni Krisa, malapit na naman siyang maiyak sa galit. Iwan mo na lang ako dito. Bitaw na ni Krisa sa kanya na may halong pagtatampo at sama ng loob. Ginapangan na ng lungkot ang puso ng dalaga. Bakit kung kailan kababati pa lang nila, kanina tapos heto na naman agad. Sinusubok na naman ang kanyang pasensya. Pinapasama ni Nick ang loob niya dahil lang sa babaeng naging ugat noon ng lahat. Alam naman ni Nick na ayaw niya sa ex-girlfriend nito. Bakit parang wala itong pakialam na naman sa mararamdaman niya? Parang sinasadya nitong gawin ang bagay na yon. Chris, ano pang ginagawa mo? Bakit nakatigil ka lang dyan? Tumayo ka na, umalis ka na sa harapan ko at pumunta ka na sa kanya. Go! Nandidilat ang mga matang sambit pa ni Krisa. Hindi na pinili magpa-demure pa sa harapan ng nobyo. Puntahan mo na, ikaw ang papagaling sa kanya, kaya nga ikaw ang pinipilit nilang magpakita, hindi ba? Halos malisik ang mga matang tiningnan ni Chris ang mag-asawang. Nasa harapan pa rin nila nang mabilis na nag-iwas ng tingin. Bagamat fan siya ni Mr. Celis, hindi niya matanggap na may ganito pala itong side na ugali. Sa bagay nga naman para sa anak nila. Bilis na! Puno pa ng sarkasmong dugtong ni Krisa na halos ipagtulakan ng nobyo. Nakaagaw na sila ng atensyon ng ibang mga tao doon na panaka-naka ng tingin sa kanilang banda. Ang karamihan doon ay mga kasama ng kapwa ni Krisa na pasyente. Hindi rin makalapit ang doktor na titingin sana kay Krisa nang dahil sa komosyon. Tinatansya niya ang sitwasyon. Baby, saglit lang naman ako. Puno ng pakiusap na wika ni Nick na nangihingi ng konting pangunawa pa mula kay Krisa. Nalungkot na doon ang mukha ng dalaga. Ang bunga kala niya siya ng top priority na abogado. Hindi pa rin pala. Pinaniwala lang siya nito at muling inuto habang patungo sila sa ospital ng araw na yon. Babalik din naman ako kagad. Promise, sisilip lang ako sa kanya tapos babalikan na kita dito. Hindi ako magtatagal, Chris. Dismayadong umiling si Krisa, ipinakita niya kung gaano na siya nadidismaya sa ugaling ipinapakita ni Nick. Kung hindi lang masakit ang tiyan, nilayasan na niya sila. Pakiramdam ni Krisa hindi na siya makahinga, hindi dahil sa sakit na iniinda, kung hindi dahil sa biglang desisyon ni Nick. Pati ba naman ngayon siya pa rin ang pipiliin mo, Nick? Hanggang ngayon, ako ng girlfriend mo, bakit ganyan ka kung magdesisyon? Kung concern ka pa rin sa kanya, edi sa kanya ka na't magsama kayo. Hindi niyo na ako kailangang idamay pa sa pagiging magulo ng utak niyo. Puno ng hinagpis ang tinig na turan ni Krisa dahil hindi maintindihan ng binatang punto niya. Kung ano man ang pinagdadaanan ng babae niyan ngayon, labas ka na doon. Desisyon niya yun. Kasalanan niya na yun. Gawa niya, kaya siya ganyan dahil lahat na lang ng gawin niya, pinapriority mo. Bakit hindi ang fiancé niyang papuntahin dito? Niloko ka na, magpapagamit ka pa rin ba? Chris, titinan ko lang siya. Sisilip lang ako. Babalik ako sa lalong madaling panahon. Hindi ako magtatagal. Oo nga naman, Iha. Muling sangat ni Carmelita sa usapan na magkasintahan na halatang inip na. Baka hindi mo alam na. Alam ko ho. Alam ko kung magkaano-ano silang dalawa at kaya ko nagagalit dahil dikit ng dikit ang anak niyo sa boyfriend ko. Bakit hindi niyo po obligahin na pumunta sa kanyang fiancé niya? Hindi ho sa kabastusan at pagiging maramot. Ano kung klaseng magulang kayo? Napakakonsentidor niyo naman. Kaya naman siya umaabuso eh. Paglalabas na ng sama ng loob ni Krisa, napatungo na si Mr. Celis. Maiintindihan ko pa kung kasalanan ng boyfriend kong paghihiwalay nilang dalawa eh. Hindi naman eh. Anak niyong naghanap ng ibang lalaki. Naghanap ng iba. Ganyan niyo ho ba siya pinalaki? Hinihingal na sambit niyang hindi na nabigyan ng prenong kanyang bibig. Yung pagkaing iniluwa niya na kailangan niyang muling lunukin? Nakakaawa naman siya. Chris, tama na. Hindi mo kailangan magsalita ng ganyan sa kanila. Muling saway ni Nick sa kanya, napapahiya na ito sa mag-asawang kaharap nila. Tito, tita, pasensya na po kayo sa girlfriend ko. Mariing ipinikit na ni Chris ang kanyang mga mata. Muli na naman kasing umatake ang sakit ng tiyan niya. Habang nararamdaman ang sakit na yon, bahagyang naulinagan ni Chris ang nagbabasag na tunog ng mga bubog. Nang maglaon na isip niya't napagtanto na marahil ito ang tunog ng kanyang pusong nadudurog.
Inayos niya ang katawan, marami pa siyang gustong sabihin pero pansin niya na kada tumitindi ang galit niya, lumalala rin ang sakit. Pinakita niyang walang anumang sakit na nararamdaman sa kanyang muka. Naguguluhan na rin siya noon ngunit ipinapakita niya sa abogado ang pagiging matatag upang sabihin na hindi niya kailangan ng presensya nito sa ngayon. Sige Nick, puntahan mo siya pero oras na gawin mo yan at talikuran mo ko sa pagkakataong ito. Asahan mong wala ka nang babalikan pa. May pasabi-sabi ka pang babawi. Ganyan ang way mo para makabawi. Pweh, kasi nungalingan mong lalaki ka. Puno ng hinanakit at galit ang boses ni Krisa. Habang parang babalatan na niya ng buhay ang paninitig niya kay Nick. Babawi ka mo ng sakit. Mas matindi, mas malala pa nga. Hindi yung pinakinggan ni Nick. Nagbingi-bingihan lang ang binata dito. Sa halip na sumagot ay hinubad na lang niya ang kanyang coat at binalot sa katawan niya ni Krisa. Mabilis naman yung tinanggal ng dalaga. Kababawan naman ang naging reaksyon niya. Hindi siya nahihiya na gagawin niyang bagay na yon sa harapan ng mga taong ito. Aanhin ko to. Hindi ko to kailangan, Nick. Ikaw. Bato ng dalaga sa coat niya sa sahig. Doon ibinuhos ang frustration niya. Ikaw ang kailangan ko at hindi ang coat mo. Kung ganyan din lang ang gagawin mo sa akin, sana talaga. Lumod na sinikupang kunin ng kanyang coat sa sahig. Bagay nagpaputol sa mga sasabihin pa sana ng dalagang hinanakit kay Nick. Muli sana ng binatang ibabalot yun sa katawan ni Krisa, ngunit muling idagawin ng dalaga at tinapon sa sahig na mas malayo sa kanilang banda. Habang nalilisik ng kanyang mga tingin, ipinupukol kay Nick. Kumpara kanina, mas matalim ang paninitig niya dito.